Ayan, good news nga po, no? Dahil tuluyan ng kumikilos palayo na bansa si Bagyong Orduha. As of 4 p.m. ang mata ng bagyo'y namataan, 880 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. Makikita nga po natin, ito nga po yung mata ni Bagyong Orduha. Taglay po ang lakas ng hangin na 140 kilometers per hour at pagbugso naaabot naman ng 170 kilometers per hour. Kumikilos po ito sa west-northwest direction sa bilis na 15 kilometers per hour. At meron pa po tayong good news mga kababayan ha. Ayon nga kay Pag-asa Weather Forecaster Buddy Javier, inaasahang hindi makakaapekto sa alinmang bahagi ng bansa si Bagyong Orduha. At kung mapapanatili nito ang kanyang lakas at bilis ay posibleng mamayang gabi o bukas nga ng umaga ay tuluyan na itong makalalabas ng Philippine Area of Responsibility. Okay, ngayon naman silipin na po natin ang magiging lagay ng panahon sa buong bansa ngayong gabi. Dito nga po sa Ilocos, ganun din sa Cordillera at ganun din sa Cagayan Valley. Asahan po natin ang partly cloudy skies na may isolated light rains. Habang dito naman po sa atin sa Metro Manila at ganun din sa titirang bahagi ng ating bansa, asahan po natin ang partly cloudy skies na may isolated rain showers or thunderstorms. At kahit wala naman po magiging direct effect itong si Bagyong Orduha sa ating bansa, patuloy po ang aming paalala na dalhin pa rin natin ang ating mga payong dahil kahit maganda ang panahon sa umaga, posibleng makaranas tayo ng mga pag-ulan tuwing hapon o gabi. At yan nga po ang aasahang lagay ng panahon ngayong gabi. At kaugnay naman ng mga pagyanig na nararanasan sa Kabisayaan, yanig nga po ng magnitude 4.2 na lindol ang Bohol kaninang 1:28 ng hapon. Namata ng sentro ng lindol 24 kilometers northwest ng Tagbilaran City. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, ang mga pagyanig na ito ay aftershocks ng lindol na yumanig sa Bohol noong October 15. At pag-uusapan na rin lang po natin yung lindol, mga kababayan, mahalagang malaman natin ang earthquake terms na ginagamit para tulungan tayong mas maunawaan ang lindol. Ang ground rupture nga po ay ang bitak sa lupa na dulot ng pag-abot ng isang fault sa surface nito. Ito nga po yung mga crack na ating nakikita sa lupa after an earthquake occurrence. Nakikita nga po natin, ito nga po yung mapapansin po natin na may bitak-bitak sa lupa. Yan po yung tinatawag natin na ground rupture. Ang sinkholes naman ay ang mga buta sa lupa na dulot ng pagko-collapse ng surface layer. Ito ay mas mauunawaan sa pamamagitan ng limestones na may defined cracks na prone sa pagbagsak ng lupa. Ang examples nga po ng limestones ay ang Chocolate Hills sa Bohol at ang 100 Islands dyan po yan sa Pangasinan. Ayon kay Dr. Rolly Remando, isang geologist mula sa PHIVOLCS, ang sinkholes ay hindi epekto ng isang lindol pero ganun pa man, ang mga ito ay maaaring mag-trigger ng mga pagyanig ng lupa. At yan nga po mga kababayan, ang earthquake terms na dapat nating malaman, ang ground rupture at ang sinkhole. Sa ibang usapan naman, bukas nga po October 24, sisikat si Haring Araw, 5:49 AM at lulubog naman sa ganap na 5:31 ng hapon. At mga kababayan, yan nga po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Kakibat niyo po sa News at 6 ang inyong weatherman, Harry Bayona, nagpapaalalang tiwala lang, may tamang panahon ang bawat pagkakataon. Magandang gabi sa inyo lahat.